Alam mo ba na ang sobrang ukulang sa paliligo ay pwedeng makasama sa katawan, lalo na kung ikaw ay nasa edad 60 pataas? Oo, alam kong nakakagulat kasi halos lahat sa atin mula pagkabata, tinuruan na na maligo araw-araw para malinis at disente ka. At sa totoo lang, wala namang masama sa pagiging malinis. Pero ang tanong, ang katawan mo ba ngayon pareho pa rin sa katawan mo nung 30 anyos ka? Siyempre hindi na. At yan ang hindi na pag-uusapan ng marami na habang tumatanda tayo, pati ang balat, kalusugan at pangangailangan ng katawan natin ay nagbabago. Kaya kung isa ka sa mga seniors na laging nangangati ang balat, madaling mapagod pagkatapos maligo, o parang lalong tumutuyo ang balat tuwing ginugusot mo ng bimpo, hindi ka nag-iisa. At malamang, may koneksyon ito sa kung gaano kadalas ka naliligo, gaano kainit ang tubig, at kung anong klasing sabon ang ginagamit mo. Marami sa mga doktor ngayon ang nagsisimula ng magbabala. Seniors need a different approach to hygiene. Hindi ibig sabihin nito na dapat kang maging madumi, ha? Ang punto lang, mas matalino, mas maingat, at mas naaayon sa edad mo ang pag-aalaga sa katawan. Kasi kung dati araw-araw na paliligo ang sagot sa lahat, ngayon, baka yun na rin ang dahilan kung bakit ka nangangati, natutuyuan ng balat o madaling mairita. Ang goal ng video na ito ay simple. Ipapakita ko sa iyo ang 6 na pinakamalalaking dahilan kung bakit kailangang i-adjust ng seniors ang kanilang shower routine. At hindi lang ito tungkol sa balat, kundi pati sa immune system mo, kaligtasan mo sa banyo, pagdaloy ng dugo, kalusugang emosyonal, at higit sa lahat, ang kalayaan mong mabuhay ng komportable at may dignidad. Kaya kung gusto mong mabuhay ng mas mahaba, maging mas komportable araw-araw, at siguraduhin na ang mga nakasanayan mong routine ay hindi pala unti-unting sumisira sa'yo. Tamang-tama ka sa video na ito at huwag kang aalis, ha? Dahil ang ika-6 na dahilan, ang pinakahuli, baka baguhin nito ang pananaw mo sa self-care habang tumatanda. Kaya umupo ka na, i-relax ang katawan, at sama-sama nating pag-usapan kung paano mo mapapangalagaan ang sarili mo sa paraang akma sa bagong yugto ng buhay mo. Number 1. Manipis at maselang balat. Habang tumatanda tayo, hindi lang buhok ang numinipis, pati ang balat natin. Isa ito sa mga natural na pagbabago sa katawan paglagpas ng edad 60. Unti-unting nagiging mas manipis ang balat, mas tuyo at mas madaling mairita. Yung dating kayang-kayang gumamit ng kahit anong sabon, kahit mainit na tubig, ngayon, konting sabon lang, nangangati ka na. Bakit? Dahil nawawala na ang tinatawag na natural oils ng balat. Ito yung natural na panangga ng katawan sa alikabok, mikrobyo, at sobrang lamig o init. Kapag nawala ito, ang balat ay nagiging tuyot, magaspang, at madaling magasgas o mabutas. Ang problema, kapag tuyo at manipis na ang balat, mas madali na itong mapasukan ng bakterya o mikrobyo. Kaya ang simpleng pangangati, kapag pinabayaan, pwedeng mauwi sa impeksyon, lalo na kung mahina na ang immune system ng isang senior. At ito ang hindi alam ng karamihan. Ang madalas na paliligo, lalo na gamit ang mainit na tubig at matapang na sabon, ay mas nagpapalala sa kondisyon ng balat. Ang akala natin, mas madalas maligo, mas malinis. Pero sa katotohanan, mas madalas maligo, mas natatanggal ang natural oils ng balat. Kaya ngayon, maraming dermatologist ang nagbibigay ng bagong payo sa mga matatanda. Hindi kailangang maligo araw-araw. Sapat na ang 2 hanggang 3 beses kada linggo, maliban na lang kung sobrang pinagpawisan o galing sa maruming lugar. At kapag maliligo, iwasan ang mainit na tubig. Gumamit ng maligamgam lang. Gumamit din ng mild na sabon, yung walang matapang na amoy o kemikal. At pinakaimportante, mag-moisturize pagkatapos maligo, lalo na sa braso, binti at likod. May kakilala akong si Harold, 81 years old. Buong buhay niya sanay siyang maligo araw-araw. Mainit na tubig, matapang na sabon, tapos kinukuskus pa ng todo. Pero nitong mga huling taon, napansin niyang may tumutubong pula-pulang patches sa balat niya. Tapos ang kati, grabe. Kahit anong pahid ng lotion, bumabalik pa rin. Noong pumunta siya sa dermatologist, isa lang ang sabi, mas maraming ligo, mas maraming damage.
Pinayuhan siyang bawasan ang paliligo. Gawin na lang itong 2 beses sa isang linggo. Palitan ng sabon at maglagay ng lotion araw-araw. Alam mo ba, pagkatapos ng 1 buwan, nawala yung kati, lumiit ang mga patches, at sabi niya, mas magaan ang pakiramdam ng katawan ko ngayon. Akala ko dati marumi ako pag hindi ako naliligo araw-araw. Pero hindi pala, mali pala yung akala ko. Kaya kung katulad mo si Harold, baka panahon na rin para baguhin ang nakasanayan. Ang pagbawas ng paliligo ay hindi pagiging tamad. Ito ay pagiging maalaga sa sarili. Mas kaunting sabon, mas malambot na tubig, at mas maraming pag-unawa sa katawan mo ngayon. Yan ang tunay na hygiene para sa edad 60 pataas. Number 2. Kalusugan ng immune system. Alam mo ba na ang balat mo ay hindi lang panakip ng katawan? Ito rin ay isang mahalagang bahagi ng iyong immune system. Oo, totoo. Ang balat ang unang linya ng depensa ng katawan laban sa sakit. Para itong pader na humaharang sa mga mikrobyo, bakterya at viruses na gustong pumasok sa loob ng katawan. Pero bukod doon, ang balat ay tahanan din ng tinatawag na good bacteria. Mga mabubuting mikrobyo na tumutulong para mapanatiling balanse at malusog ang ating kalusugan sa ibabaw ng balat. Ang problema, kapag tayo ay palaging naliligo gamit ang matapang na sabon at sobrang mainit na tubig, nawawala rin ang mga good bacteria na ito. Para kang nagwawalis, hindi lang ng dumi, pati ng mga tagapagtanggol ng katawan mo. Kapag nawala ang natural na proteksyon ng balat, mas madaling makapasok ang masasamang mikrobyo. Doon nagsisimula ang mga problema gaya ng cellulitis o impeksyon sa ilalim ng balat, paulit-ulit na skin rashes, mabagal na paggaling ng mga sugat, at sa mas malalang kaso, malalim na impeksyon na nangangailangan pa ng antibiotics. Isipin mo na lang, parang may bakod ang bahay mo. Pero dahil sa kakalinis mo, nasira ang pader. Ngayon bukas na ang daan para sa mga magnanakaw. Ganyan din ang nangyayari sa balat kapag sobra sa sabon at shower. Meron akong kakilalang si Clara, 77 years old. Isa siyang dating guro at kilala sa pagiging malinis sa katawan. Araw-araw siyang naliligo, minsan pa nga 2 beses sa isang araw, gamit ang paborito niyang mabangong sabon. Pero dumating ang panahon na napansin niyang palagi siyang may mga pantal at pamumula sa likod at hita. Nagsimula itong mangati, tapos bigla na lang nagkakaroon ng tila sugat o gasgas kahit hindi niya naman kinakamot ng husto. Noong nagpatingin siya sa dermatologist, ipinaliwanag sa kanya ang nangyayari. Sobra na raw ang paliligo niya. Hindi na raw nakakabuti, kundi nakakasira na sa natural na proteksyon ng balat niya. Pinayuhan siyang bawasan ang paliligo sa 3 beses kada linggo, gumamit ng fragrance-free na sabon at mag-moisturize araw-araw. Hindi siya makapaniwala noong una, pero sinubukan niya. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin niyang unti-unti nang nawala ang mga pantal, hindi na rin siya nangangati at mas kalmado na ang balat niya. Minsan, hindi pagiging mas malinis ang solusyon. Ang tunay na kalinisan ay yung naaayon sa pangangailangan ng katawan mo. Kaya kung ikaw ay senior na madalas may rashes, makating balat, o sugat na matagal maghilom, baka hindi mo kailangan ng mas maraming sabon. Baka kailangan mo lang pangalagaan ang natural na pananggalang ng balat mo. Sa edad natin, hindi lang basta maligo para luminis. Maligo para mapanatiling malakas ang katawan at immune system mo. Number 3. Panganib ng pagkahulog sa banyo. Kung may isang lugar sa bahay na tahimik pero delikado para sa mga seniors, ito ay ang banyo. Mukhang simpleng lugar lang, di ba? Pero kapag basa ang sahig, madulas ang tiles at malamig ang paligid, para sa isang taong may edad, parang naging slippery trap ang simpleng paliligo. Alam mo ba, ayon sa maraming doktor at health experts, ang pinakamadalas na aksidente sa matatanda ay nangyayari sa loob ng banyo? Oo, hindi sa labas ng bahay, kundi sa mismong lugar kung saan tayo nagpapaligo at nagpapahinga. Ano ang mga posibleng mangyari? Pagkakahilo habang nasa shower, pagdulas at pagbagsak, bali ng buto lalo na sa balakang o binti, at sa mas malalang kaso, head trauma o pagkakabukol sa ulo. Ang problema kasi, habang tumatanda tayo, humihina ang balanse ng katawan. Pati ang reflexes natin bumabagal.
Kaya ang simple lang na natapilok dati, ngayon pwede nang mauwi sa ilang linggo ng pagkakahiga o pagre-rehab. Isipin mo na lang si Walter, 83 years old. Araw-araw siyang naliligo tuwing umaga. Parte na yan ng kanyang routine simula pa noong kabataan niya. Pero isang umaga, habang bumabangon mula sa shower, hindi niya napansin na madulas pala ang bathroom rug. Isang maling hakbang at bumagsak siya. Na-fracture ang balakang at inabot siya ng 6 na linggo ng recovery. Sa loob ng panahong yon, hindi siya makalakad mag-isa, may physical therapy pa, at kinailangan ng tulong kahit sa mga simpleng bagay gaya ng pagpunta sa kusina o CR. Pero alam mo ang maganda? Hindi natapos kay Walter ang kwento. Pagkatapos ng kanyang paggaling, nagbago siya ng routine. Bumili siya ng shower chair, nagpalagay ng grab bars sa gilid ng shower at CR, at siniguradong maaliwalas at maliwanag ang banyo tuwing siya ay maliligo. At higit sa lahat, hindi na siya naliligo araw-araw. 3 beses lang kada linggo pero siguradong ligtas at komportable. Ang paliligo ay hindi lang tungkol sa pagiging malinis. Dapat ito rin ay tungkol sa pagiging ligtas. Kaya kung ikaw ay madalas nahihilo pagkatapos maligo, nakaramdam na ng pagkapagod habang nasa shower, o may banyo na walang grab bars o non-slip mats, panahon na para mag-adjust. Hindi mo kailangang alisin ang paliligo sa routine mo. Ang kailangan mo lang ay gawing mas safe at akma sa edad mo ang bawat hakbang. Kaya tandaan, mas konting oras sa shower ay mas kaunting risk ng aksidente. At kapag mas ligtas ang katawan mo, mas mahaba ang panahon mo para mabuhay ng malaya at may dignidad. Yan ang tunay na self-care sa senior years. Number 4, sirkulasyon at dugo. Habang tumatanda tayo, isa sa mga hindi agad napapansin pero importanteng pagbabago sa katawan ay ang pagbagal ng sirkulasyon ng dugo. Ibig sabihin, hindi na kasing bilis o kasing lakas ang pagdaloy ng dugo sa buong katawan. Lalo na sa mga kamay, paa at binti. Yung dating kayang tumayo at gumalaw agad, ngayon parang may kabigatan na sa binti. O kaya madaling mapagod kahit simpleng lakad lang. At alam mo bang may epekto rin dito ang paraan mo ng paliligo? Kapag naliligo tayo gamit ang sobrang init na tubig, pansamantalang lumalawak ang ating blood vessels. Pwede itong magbigay ng relaxing feeling, parang ginhawa sa katawan. Pero sa mga seniors, ito ay may kaakibat na panganib. Ang katawan ng matatanda ay mas mahina na sa temperature regulation. Kaya kung palagi kang naliligo ng sobrang init o araw-araw kang nasa mainit-init na shower, pwede nitong guluhin ang daloy ng dugo, pababain ang blood pressure, at magdulot ng pagkahilo o sobrang pagkapagod. May kakilala akong si George, 79 years old. Isa siyang retiradong mekaniko. Araw-araw siyang naliligo. Minsan nga 2 beses pa. Mahilig siya sa mainit na shower, lalo na kapag malamig ang panahon. Pero dumating ang mga araw na palagi siyang nahihilo pagkatapos maligo. Akala niya, siguro gutom lang ako o baka pagod lang. Pero nang tanungin siya ng doktor kung ano ang shower routine niya, doon na-realize na baka ito na pala ang sanhi. Pinayuhan siyang baguhin ang kanyang routine. Mula araw-araw, naging 2 hanggang 3 beses na lang kada linggo ang paliligo. Imbes na mainit, maligamgam lang ang tubig. At kapag maliligo, mas pinipili niyang gawin ito sa kalagitnaan ng araw kung kailan alerto ang katawan niya at hindi siya groggy. Alam mo ang resulta? Nawala ang hilo. Mas magaan ang pakiramdam niya araw-araw. Mas energetic siya at hindi na nangangambang madulas o mawalan ng balanse pagkatapos maligo. Ang simple lang ng binago niya, pero malaki ang naging epekto sa kalusugan niya. Kaya kung napapansin mong madalas kang nahihilo pagkatapos maligo, parang nanghihina ang katawan mo kahit wala ka namang ginawa, o palagi kang pagod tuwing umaga pagkatapos ng shower, baka panahon na para i-check ang routine mo. Baka hindi gutom o sakit. Baka masyado lang mainit ang tubig mo. Ang payo ng mga eksperto, gumamit ng maligamgam na tubig, hindi mainit. Maligo ng 2 hanggang 3 beses kada linggo lang. Iwasan ang long showers. Gawin itong mabilis pero sapat at piliin ang oras kung kailan alerto ka at may lakas ang katawan mo. Tandaan, ang paliligo ay hindi lang para sa kalinisan,
kundi para rin sa kaligtasan. Kapag tama ang temperatura ng tubig at tamang dalas ng paliligo, mas naaalagaan mo ang iyong puso, ugat at kabuuang kalusugan. Number 5. Kalusugang mental at emosyonal. Alam natin na ang paliligo ay bahagi ng kalinisan. Pero para sa maraming seniors, hindi lang ito tungkol sa katawan, kundi pati na rin sa damdamin. Ang paliligo ay pwedeng maging isang ritual ng kapayapaan. Sandali para mapag-isa, mag-isip at makaramdam ng kontrol sa isang mundong mabilis magbago. Pero, alam mo ba na ang sobrang o kulang sa paliligo ay pwedeng senyales ng emotional struggle? Habang tumatanda tayo, dumarating ang mga pagbabago sa buhay na hindi madaling tanggapin. Pagretiro mula sa trabaho, pagkawala ng mahal sa buhay, pagkakaroon ng mas kaunting kausap sa araw-araw. At minsan, ang tahimik na bahay ay nagiging tahimik na lungkot. Dito pumapasok ang overbathing o underbathing bilang subconscious na paraan ng pagharap sa emosyon. Ang ibang matatanda ay sobrang naliligo. Minsan 2 beses sa isang araw. Hindi dahil marumi sila, kundi dahil parang doon lang sila nakakaramdam ng kontrol o ginhawa. Samantalang ang iba naman halos ayaw ng maligo, nawawalan ng gana at tinatamad kahit sa simpleng pagligo lang. Parehong senyales ito na may nangyayaring mas malalim. Kalungkutan, anxiety, o mild depression. Tulad ni Sharon, 76 years old. Bilang mag-asawa ng 40 taon, sanay siya sa may kausap sa bahay. Pero nang pumanaw ang kanyang asawa, biglang tumahimik ang paligid. Ayaw niyang ipakitang nalulungkot siya, kaya araw-araw, 2 beses siyang naliligo. Isa sa umaga, isa sa gabi. Para sa kanya, pakiramdam ko may routine pa rin ako, para bang di ako nawawala. Pero habang tumatagal, naging magaspang at mapula ang kanyang balat. Nagsimula siyang makati, tapos nagrereklamo na ng hapdi sa balat. Pinansin ito ng kanyang anak na babae. Dinala siya sa doktor at doon lumabas ang katotohanan. Hindi lang physical ang sanhi. May emotional grief sa likod ng paulit-ulit na paliligo. Dito sila nagsimulang mag-usap. Dinala si Sharon sa counseling at unti-unti bumalik ang sigla niya. Hindi na niya ginagamit ang paliligo bilang takas sa lungkot. Ngayon, 2 o 3 beses kada linggo na lang siya naliligo. At mas nakatutok na siya sa pag-aalaga sa sarili sa mas balanseng paraan. Kaya kung ikaw ay naliligo ng sobra-sobra, o hindi na halos ginaganahang maligo, tanungin mo ang sarili mo, anong nararamdaman ko talaga? Hindi mo kailangang maligo para lang itago ang lungkot. At hindi rin ibig sabihin na wala kang silbi kung hindi mo kayang maligo araw-araw. Ang tunay na self-care ay hindi lang physical. Ito ay pag-alaga rin sa iyong puso, sa iyong isipan at sa iyong damdamin. At kung may nararamdaman kang mabigat, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Magsimula sa simpleng tanong, makipag-usap sa taong pinagkakatiwalaan mo o kumonsulta sa doktor. Dahil ang emotional health mo ay kasing halaga rin ng iyong kalinisan. Ngayong napag-usapan na natin ang 6 na dahilan kung bakit kailangang baguhin ng seniors ang kanilang shower routine, isa lang ang malinaw. Hindi lahat ng nakasanayan ay tama pa rin sa pagtanda. Minsan, ang mga ginagawa natin noon, araw-araw na paliligo, matapang na sabon, mainit na tubig, ay hindi na akma sa pangangatawan natin ngayon. At yun ay ayos lang dahil ang pag-aalaga sa sarili ay hindi nakabase sa nakaraan kundi sa pangangailangan mo ngayon. Kaya kung napansin mong nangangati ang balat mo, mabilis kang mapagod tuwing naliligo o nalulungkot ka at napapadalas ang pagligo, baka oras na para makinig sa katawan mo. Tandaan mo ito. Hindi ito tungkol sa pagiging tamad, kundi sa pagiging matalino. Ang tunay na wisdom ay nasa kakayahang mag-adjust, matuto at pumili ng routines na makakabuti sa iyo. Hindi lang sa panlabas, kundi pati sa loob. Ngayon gusto naming marinig ang boses mo. Comment down below. Ano sa 6 na dahilan ang pinaka-nakarelate ka? Malaking tulong ang bawat komento. Hindi lang sa amin kundi pati sa ibang seniors na naghahanap ng kaalaman at karamay. At kung may natutunan ka sa video na ito, like, share,
at subscribe para sa mas marami pang elderly wisdom tips na makakatulong sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Alagaan mo ang sarili mo dahil karapat-dapat kang alagaan.